Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Not gonna live by what I see. No, not gonna live by what I feel. Yeah, deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I believe, oh, I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Magandang araw, beloved kapamuso. Magpapatuloy po tayo sa ating serye ng dinidiscuss po nating topic para sa pagpasok po ng bagong taon, yung ating pong title. Naalala niyo pa po ba? Ayan, di po ba? Bagong taon sa di nagbabagong Panginoon. Ayan. Balik-aralan po natin muna. Yung unang week po, ano po yung diniscuss natin? Sige nga.
Una po, baguhin ang laman ng bagahe. Oh, very good alam nyo Pangalawa, ano ulit yung pangalawang week na title po natin? Tama po, kamtin ang layunin. Ayan, yan po yung ating diniscuss nung nakaraang 2 linggo. Pero bago po tayo pumunta sa ating ikatlong paksa, naalala niyo po ba yung assignment na binigay ko sa inyo last week? Naalala nyo, ayan. Bago po tayo pumunta sa ating paksa, mabilisan lang po sabihin niyo po sa katabi ninyo kung ano po yung dalawang gusto ninyong mangyari sa inyo ngayong taon. Dapat ano po yung kaya nyong gawin, practical po sa inyo, yung layunin po na gusto ninyong ma-achieve, no, sa taon na ito. Sige, share lang po natin ang mabilisan sa ating katabi. Ayan. Okay? So, salamat po sa inyong paggawa ng inyong mga assignment. Sa ikatlong paksa po natin para sa araw na ito, paano po ba mas magiging mabunga ang ating bagong taon? Yung pangatlo po ay maniwala sa sarili or believe in yourself. Sikat na sikat yung sikat na sikat yung lagi nating sinasabi, tiwala lang. Kapag meron tayong mga ginagawa, tapos parang bagang nagdududa tayo kung magagawa natin yung bagay na yun, madalas sasabihin ng ating kasama, tiwala lang. Ayan. So, maniwala sa sarili. Kapamuso, napapansin ko po, o napapansin natin madalas, diba, na karamihan, mas nakikita natin yung katangian, yung galing, yung kakayahan, talento ng ibang tao kaysa sa ating mga sarili. Pagdating sa sarili natin, minsan, hindi natin alam kung ano talaga yung magaling tayo. Kasi nga, kulang po tayo ng tiwala sa ating sarili. Bihira tayong makakita ng tao na talagang sasabihin niya, ganito, kaya ko to, ganyan, Yung mga taong ganun talaga, medyo may kayabangan ng konti. Sorry po, Pero karaniwan kasing obserbasyon, madalas, marami sa ating nakikita ang ibang tao na hindi natin nakikita sa ating sarili. Meron po tayong 4 na tips para umangat ang ating self-confidence. Isa sa dahilan kasi kung bakit hindi natin maumpisahan ang taon na para ma-enjoy yung maraming mga pagpapala kasi namimiss natin yung mga oportunidad dahil nga kulang tayo ng tiwala sa ating sarili. Kaya unang-unang tip po para umangat yung ating self-confidence ay 1, 2, 3. Isipin mong kaya mo. Ayan, isipin mong kaya mo. Bukod syempre sa ating Panginoon, 'di ba? Nagsisimula lagi ang lahat na 'yan sa brain natin sa utak natin, no? 'Di ba nga sabi ng mga doktor, 'di ba? Karamihan daw ng sakit ng nagpapakonsulta, hindi naman dahil talagang sa may sakit sila. Kasi naiisip nila may sakit sila. Wala na, pag nakita ngayon yung mga x-ray nila, yung mga lab test nila, walang makitang sakit. Bakit? Kasi lagi nilang iniisip, masakit yung ganito ko, masakit yung ganyan ko. Kaya tuloy ngayon, yung kaisip nagkakaroon talaga siya ng sakit. Yung pag-iisip na dapat ito ako, hindi ako ganito, ganyan, nagkakatotoo kasi lagi nyo na sinasabi ng isip natin. Karamihan, pag nakakakita ako ng mga babaeng nagmamaneho sa kalye, alam niyo, isa sa talagang hinahangaan ko yung mga babaeng nagmamaneho sa kalye. Kasi ang lakas ng loob nila, Bihira akong makakita ng mga talagang nagdadrive na mga babae. One time, yung isa sa ating kapatiran nagdadrive ng sasakyan, sabi niya sa akin, alam mo ba, Pastora, hindi ako masyadong believe sa sarili ko na magaling akong mag-drive. Pero ang lagi kong iniisip, kaya kong mag-drive. Kaya kaiisip niya habang nagmamaneho siya, na kaya niyang mag-drive. So, laging nagsisimula yan sa isip. Alam niyo po ba mga kapamo, ma-share ko lang naalala ko po nung kaming executive sa WAM, nagkaroon po kami ng tawag dito, year-end celebration po, sa Treasures Mountain sa may Tanay. Meron po kaming nakasamang, hindi talaga kasama sa WAM, isa siya pong YA.
Nung meron po kasing activity doon na napakahirap talaga, no? Siguro nakita niyo sa Facebook, oh, nakita niyo si Odette, no? Na parang nagbabaging umaakyat sa mga, alam niyo na po ba, di ba? Ang hirap po talaga noon. Makikita mo yung kalaliman ng bangin, sobrang taas, ang daming paghihirap na pagdadaanan bago mo talaga makumpleto yung cycle na yon. Tapos ito pong isa nating ito pong YA no na sumama sa amin. Kauumpisa pa lang niya pong umakyat, paumpisa pa lang po. Muntik na po siya talagang sumuko kasi talagang hindi niya na kaya. Bumagsak siya ng konti. Meron naman po kasing harness, no? Kaya hindi siya bumagsak. Tapos sabi niya dun sa guide, ayaw niya nang subukan. Pero yung guide magaling mag-encourage. Ganun. Medyo kinabahan po kasi ano siya talaga, no? Yung namutla talaga. Ko sabi ko, naku, baka hindi niya kayanin. Ang nakakatuwa po talaga, pinilit niya pa rin tumayo at umpisahan yung cycle na yun. Sabi niya sa aking yung nagkukwento na siya sa akin, nung bandang ano na siya, malapit na siyang matapos, no, isang cycle na lang, isang ano na lang. Talagang gustong-gusto niya nang sumuko. Talagang yung nervous niya, hindi niya kaya talagang makontain kasi may takot siya sa height, no? May fear of height siya. Pero lagi daw niya sinasabi sa sarili niya, kailangang matapos ko to. Kailangang matapos ko to kasi para rin sa akin ito. Natapos niya yung cycle, no? May bonus pa nga doon sa napakataas na swing. Pero ang saya-saya niya, no? Kasi sabi niya, parang feeling niya, achieve na achieve talaga siya. Kailan po nangyari yun? May takot siya, nininervyos siya, pero kailan nangyari yun na nakayanan niya? Nung sinabi niya sa sarili niya na, kaya ko to. So, kaya naman talaga, no? Pa sinasabi ng ating utak. Sabi nga gano'n, no, may mababasa kayo dyan sa screen, ang fear daw, may dalawang kahulugan. Yung fear, no, F-E-A-R. It's either forget everything and run or face everything and rise. So, F, forget, E, everything, A, and run, or face everything and rise. Sabi nga ganon, the choice is yours. So, kapag takot ka, kalimutan mo lang, takbo ka lang. Or, harapin mo ang lahat at ikaw ay umangat. Ang pagpili daw ay nasa atin. So, isipin natin po na kaya natin. Pangalawang tip, para umangat po yung ating self-confidence, basa po, 1, 2, 3, kausapin ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Naalala ko madalas sabihin ni Pastor John, no, sa grupo namin, yung inner circle namin, simula pa nung nasa Maynila kami hanggang dito. Lagi niyang sinasabi, kakaunti lang daw talaga yung mga masasabi niyang very, very close friends niya. Kasi sabi niyang gano'n, kakaunti lang daw kasi talaga yung nagsasabi sa kanya ng kanyang mga pagkakamali at pagkukulang. Ang sabi niyang gano'n, lagi, itinuturing kong pinaka-close kong mga kaibigan, yung mga taong may kakayahang sabihin kung ano yung pagkukulang ko. Bakit po? Kasi yung mga taong ito na pinagkakatiwalaan mo, mahal ka niyan eh. No? Maari kanyang sabihan ng masakit, ganito ka, ganyan ka. Pero bakit kanya sinasabihan nun? Kasi gusto kanyang mag-improve. No? Gusto kanyang mag-improve. Ang sinasabi ko po rito, yung mga pinagkakatiwalaan. Yung bang, kasi sa kanila manggagaling, yung mga honest opinions, yung mga honest observations, syempre masakit minsan, no? Totoo yun, yung masakit yun. Pero yun yung mas makakatulong sa atin. Lala ko nga nung high school days namin, no? Lagi akong umiiyak, napapahiya ako kasi nabubuli po kasi ako, no, nung elementary ako, lalo na nung high school. Kasi bukod sa maliit po ako, medyo maitim, tsaka talaga napakaliit po talaga ng confidence ko sa sarili ko. At dahil sa maliit, ang tiwala ko sa sarili ko, ang tawag po sa akin nung panahon namin, no, manang. Kasi masyadong baduy. Hindi ako marunong mag-match ng damit, namamasyal ako sa mga mall, nakabakya, uso pa kasi ng bakya, no? Wala akong kaano-ano sa katawan, ka-fashion, sabi nga ganon. Nakontento ako sa ganon kasi ang tingin ko sa sarili ko, ba't ko kinakailangan maging maayos? Hindi naman ako maganda.
maliit lang ako, bla bla bla, hindi ako ganun kagatalino, bla bla bla, compared sa mga classmates ko. So, nagstay ako sa ganoong, tawag dito, dating, no? Hanggang nung kami po ay, siguro kung di ako nagkakamali, first year college ako, meron po akong naging isang kasama sa core group namin noon na naging very close friend ko, isa sa mga naging very close friend ko. Minsan po talaga, tinapat niya talaga ako. Nasa bus kami noon, nasa bus kami, lumabas kami, namasyal kami. Tapos sabi niya sa akin ganun, Adelia kasi tawag nila sa akin, ba't naman ganyan ang suot mo? Lalakad tayo, mamasyal tayo, tapos ganyan ang suot mo. Siyempre na-offend ako, nasaktan ako. Umiyak nga ako noon eh. Pero ang sabi niya sa akin, Del, sabi niya ganon, mag-aayos ka lang, may dating ka. Tapos tinuruan niya pa ako, tinuruan niya ako kung paano mag-ayos, tapos binigyan niya ako ng tip kung ano dapat kong isuot, etc., etc., etc. At nung nangyari nga yun, sinunod ko po yung payo niya, nakaramdam din po ako ng self-confidence sa pagharap ng tao. Kailan nangyari yun? Nung merong tao na nagsalita sa akin. Mga kapamuso, kapag yung nagsasalita sa inyo ng honest opinion kung ano ka, iyan ay kaibigan mo talagang totoo, kahit masaktan ka, tanggapin mo kasi para din yan sa iyo. Yan yung magpapaangat ng self-confidence mo. Naalala mo, halimbawa, pagka may taong nahihiya sa yung pumuna, nakabukas ang zipper mo, o kaya meron kang mumu dito sa bibig mo, o kaya merong kang mantsa sa katawan mo na nakikita mo nagtatawa na yung ibang tao pero walang pumupuna sa'yo. Kasi di mo naman alam talaga kaya hindi mo pinapahid. No? Pero kapag merong pumuna sa'yo, huwag kang ma-offend. Kasi kaya nila ginagawa yun kasi ayaw nilang mapahiya ka rin sa ibang tao. So, para umangat ang ating self-confidence, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, hinga natin ng mga honest opinion tungkol sa atin. At huwag po tayong masasaktan kasi mahal nila tayo. Kaya nila yung sinabi kasi gusto nilang umangat ang ating sarili. Pangatlo, basa, tuklasin kung saan ka talaga magaling. Tuklasin kung saan ka talaga magaling. May papakilala po ako sa inyo, no, na tao. Mamaya, makikilala nyo siya sa screen. Papakita siya sa inyo, no. Ang pangalan niya ay si Rowan Atkinson. Ayan po. Si Rowan Atkinson, lumaki siya sa isang middle class family lang, no? Hindi kayamanan, hindi naman sobrang hirap. Talagang biktima siya ng bullying. Simula nung elementary siya hanggang nagbinata siya kasi unang-una, bulol po siya. Hindi siya nakakapagsalita ng maayos. So, lagi siyang tampulan ng tukso. At hindi lang po yun. Yung kanyang itsura mismo, para siyang alien. Ang tawag nga sa kanya, parang alien nga daw siya. So, bulol na siya, alien pa siya. Pero normal siyang tao, ha. Hindi po siya special child. Normal siyang tao. Pero talagang sadyang yun yung kanyang kainan. Kaya talagang binubuli po siya. Pagkatapos sa katagalan ng pambubuli sa kanya, parang nasanay na din siya, no? Pero lagi niya sinasabi sa sarili, gusto ko umangat ako sa sarili ko. Pagkatapos nung nakita niya na saan kaya ako mag-e-excel, no? Ang ginawa niya, nag-enroll siya sa Oxford University. Tapos, ang kanyang course na kinuha ay engineering. Pagkatapos, dahil medyo magaling naman siya, hindi naman talaga siya mahina. Magaling po siya, no? Nakagraduate po siya, nakakuha siya ng master's degree ng engineering. At doon sa eskwelahan po nila sa Oxford University, meron po doon isang special group or organization na may mga acting workshop. Pangarap na pangarap po talaga ni Rowan na maging artista. No, usong-uso kasi ang artista sa Hollywood. Kaya lang, wala siyang dating. Alam niyo naman, pag sinabing Hollywood star, guwapo, matikas, macho, di ba? Siya hindi ganon. Pero pangarap niya talagang umarte. So, nag-undergo siya ng mga audition. Lagi siyang bumabagsak kasi nga, bulol na siya, hindi pa siya pogi, no? Mukha pang yung kanyang mukha. Pero hindi siya tumigil.
Sabi niya ganun, kailangan maano ko tong passion na to, no? So pagkatapos niya pong graduate ng kanyang master's degree ng engineering, sinubukan niyang mag-apply uli ng actor, hindi pa rin siya natanggap. So sabi niya, kung hindi ako actor, siguro pwede akong gumawa ng isang karakter. Ang ginawa niya po, nagsulat siya, may mga naisip siyang idea, nagbuo siya ng isang karakter ng nakakatawang lalaki na hindi marunong magsalita, puro action lang, isang comedy character actor. At alam niyo po ba, sinabit niya po yun sa paggawa ng mga palabas. Alam niyo kung sino po si Rowan Atkinson. Siya mismo ang gumanap, no? Sino siya? Siya po ang sikat na sikat sa buong mundo na si Mr. Bean. O, di ba? Nanonood ba kayo niya? Maganda yun, napapanood ko yung comedy siya, no, na hindi siya nagsasalita, puro action lang, no? Nakakatawa siya. Pero isipin nyo, master's degree pala ang graduate niya, no, ng engineering, bigating tao pala yan, no? Kasi misa pag tinitingnan natin, parang eng-eng, no? Pero hindi pala. Magaling pala siya. Pero alam niyo po ba, yung nakita niyang skill niya, yun yung talagang minaster niya at doon siya sumikat. Natupad pa yung pangarap niya na siya mismo ang gumanap na bida doon sa karakter na ginawa niya. So bakit? Kasi alam niya, hindi siya kagwapuhan, hindi siya marunong magsalita, pero meron siyang kakayahan na wala ang iba. Kaya tayo frustrated minsan, mga kapamuso. Hindi kasi natin nagagawa yung gusto natin kasi pinipilit kasi natin yung isang bagay na hindi naman talaga para sa atin. Kung saan tayo kung ano yung talagang meron tayong katangian na alam natin doon tayo magaling, yun yung i-develop natin, yun yung i-pray natin na doon tayo magkaroon ng passion. Wag na nating kainggitan yung iba, yung ano ba yan? Nung nagsabog naman ng kagandahan ang Diyos, kinuha niya na lahat. O nagsabog ng katalino, kinuha na niya. Tingnan, ano yung meron ka? Ano yung meron ka na pwede mong i-develop? Magaling ka bang, meron ka bang tono at widow? Pagpraktisan mong kumanta. Meron kang skill sa music, diyan ka magmaster, magaling kang magluto, tayo ka ng karinderya, patikimin mo nga lang kami, ano. Yung nag-i-enjoy ka bang lumapit sa tao? Nag-i-enjoy ka makipag-usap? May subukan mo mag-share. Diba? Huwag mong piliting maging leader kung hindi ka naman talaga tipong pan-leader. Hindi ka nga tipong pang-leader, pero ang galing mo naman mag-share. No? Sa totoo lang, may mas nadadala ka pa nga sa Panginoon kaysa sa actual mong leader. Diba? Kung saan ka magaling, dun ka mag-excel. Pang-apat, huling-huli po, no? Na tip para umangat ang ating tiwala sa sarili, yung tamang tiwala sa sarili, pakibasa, 1, 2, 3, panghawakan ang sinasabi sa iyo ng Diyos mismo. Abay, napakarami pong talata sa Bible, no? Kung saan sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo ay mahalaga, na tayo ay maraming kakayahan. Lagi sinasabi ng mga salita ng Diyos na mahal niya tayo espesyal. Ito nga, sabi dito sa Psalms, no, you are wonderfully made. O diba, ang Diyos mismo ang nagsasabi na tayo espesyal, marami tayong katangian, tayo ay pwede umangat sa ating sarili. Kung ang Diyos ay bilib sa atin, bakit hindi tayo bilib sa ating sarili? Bakit? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, basa. O di ba? Mga kapamuso, bakit natin dapat panghawakan ng sinasabi ng Diyos? Unang-una, may Holy Spirit. May Holy Spirit tayo na nagbibigay ng kakayahan sa atin. Hindi naman tayo aasa sa sarili natin, no? Tatandaan natin, mga kapamuso, tamang magtiwala sa sarili. Pero, kasabay ng pagtitiwala sa sarili, ang pag-asa sa banal na Espiritu na siyang gumagawa sa atin. Kaya pwede tayong umasa sa Kanya, siya yung magbibigay sa atin ng kakayahan. Tapos ano pa ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20? Basa!
Yun. O di ba hindi lang tayo mayroong banal na spirito? Sabing ganun, para maging buo ka at maging kapaki-pakinabang. Para maging buo tayo, maging kapaki-pakinabang tayo, buhay ni Jesus ang naging kabayaran. O isipin nyo, hindi lang yung salvation natin, ano? Buhay ni Jesus ang naging kabayaran para ano daw ang purpose? Para maparangalan ang ating Panginoon. Binili niya tayo sa isang mahal na halaga, hindi para mabuhay tayo para sa sarili natin. Mga kapamuso, balansehin lang po natin. Tama magkaroon tayo ng tiwala sa ating sarili, mag-excel tayo sa kung ano meron tayo. Pero tatandaan po natin, may purpose kung bakit meron tayong kakayahan. Meron tayong talino at galing at talento. Kasi para maparangalan ang Diyos. Mas makakapaglingkod tayo sa Panginoong Jesus kung tayo ay merong tamang tiwala sa sarili. Kasi magiging matapang tayong harapin lahat ng mga pagsubok, harapin lahat ng mga negative issues pag tayo ay magpapagamit sa Panginoon para maparangalan siya. So, ang purpose ng Panginoon para magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin, lagi pa rin para maparangalan ang Panginoon. Amen. Praise God. Isa daw pong college girl graduate siya. Nabasa ko po ito sa Facebook. No? Natuwa po ako. No? Isang college girl graduate na siya. Mahirap lang yung family nila pero ginapang po nung tatay niya ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos nung graduate na po siya, sabing ganun sa kanya nung tatay niya, "Anak, may regalo ako sa'yo. Pero ito ay matagal na ng unang panahon, bata pa ako, ang pag-aari kong ito. Sira na ito." Pinakita sa kanya nung tatay niya yung matagal na tinatago sa garahe na lumang-lumang sasakyan. So sabi niya, "Yan, pamamana ko sa'yo. Yan ang regalo ko sa'yo, pamamana ko sa'yo." Lumang-lumang sasakyan. So tiningnan nung anak na babae, luma na nga, hindi naman umaandar. Ba't ipinamana sa akin to sasakyan na to? Bago pa siya mag-isip ng negatibo, sabi nung tatay, dalhin mo sa downtown, sa palengke, tanungin mo kung magkano siya bibilihin. So, tinanong niya kung meron siyang kakilala siguro, in-appraise yung car, sabi nung bibili, ay ano lang yan, $1,000. So sabi naman nung tatay, $1,000 lang. Tapos sabi nung tatay, sige ngayon naman dalhin mo sa pawn shop, sa sanglaan. Try mong isangla yan kung magkano ibibigay sa'yo. Pagdating sa sanglaan, sabi nung lalaki, ay, lumang-luma na yung sasakyan na yun, wala na yung halaga. $100, bibiliin ko yan, sasanglain ko yan. So sabi nung anak, tay, mas maliit $100 lang Doon sa palengke, $1,000. Tapos sabi nga ng tatay niya sa kanya, ngayon anak, dalhin mo sa car club. No, yung parang bilihan ng mga kotse talagang mga luma. Tingnan mo kung magkano yan bibilin sa'yo. Tapos dinala niya ngayon yung lumang sasakyan doon. Alam nyo, ang alok sa kanya, $100,000. Nagtaka siya, bakit? Kasi yung kotse pa lang yun, na pinamana sa kanya ng tatay niya, ay original at antique at collector's item. Di ba pag collector's item, mahal yan. Ano? So, tinatawaran sa kanya, nagkaroon pa nga ng bidding, no? Palakihan ng halaga. Maganda yung sinabi ng, i-quote ko, no? Ang sabi ng tatay sa kanya ganito, ang tamang lugar ay pinahalagan ka sa tamang paraan. Kung hindi ka pinahalagahan, huwag magalit. Nangangahulugan kasi ito na nasa maling lugar ka. Yung nakakaalam ng halaga mo, yun yung makaka-appreciate sa'yo. Huwag kang manatili sa lugar kung saan walang nakakakita ng halaga mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo na manatili sa lugar na hindi ka pinahalagahan. Manatili ka kung saan ka pinahalagahan, doon ay sa Lord. Siyang magpapahalaga sa'yo ng higit sa lahat. Mga kapamuso, huwag mong hayaang ang mga insecurities mo, doubts mo, takot mo, no? Liit ng pagtingin mo sa sarili mo ang tumalo sa'yo para hindi ka sumubok ng bago this year.
Huwag mong hayaan yan. No? Tingnan natin ang ating mga sarili sa salamin. Yung nakikita nating tao sa salamin na yan, pinakamahalaga yan sa Diyos. Tandaan mo, mga kapamuso, pinakamahalaga tayo sa Diyos. Kaya dapat lamang na magkaroon tayo ng tiwala, tamang tiwala sa ating sarili. Tayo'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming pinag-aralan ngayong gabi. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng tamang tiwala sa sarili. Lagi namin isipin sa sarili namin, Lord, na napakahalaga namin. Special kami sa iyo. Binigyan mo kami ng maraming kakayahan. Kaya wag mong hayaan, Lord, na yung mga takot namin, yung pag-aalinlangan namin, ang pumigil sa amin para wag sumubok ng bago sa taon na ito. At dahil dito, Panginoon, tulungan mo rin kami na matuto kaming tumanggap ng pagpuna, ng mga honest opinion, ng evaluation ng mga taong malalapit sa puso namin, na nagmamahal talaga sa amin. Kasi ikaangat po namin ito. Tulungan mo maging mapagkumbaba kaming tanggapin ang aming kahinaan, at tulungan mo kaming magkaroon ng tiwala na subukan yung alam po namin, kayang-kaya po namin para ikaw ay aming maparangalan. Salamat po, Panginoong Hesus, sa bagong taong ito. Pipilitin ko pong sumubok, pipilitin po naming sumubok ayon sa measurement po ng binigay mo sa aming kakayahan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapamuso, saglit lang na activity natin bago po tayo mag-pray. Sa ka-prayer partner mo po, yan, maging open po tayo, no? I-identify nyo lang po, bumanggit lang po kayo ng at least dalawa na nahihirapan kang i-appreciate sa sarili mo. Dalawa po Tapos, tanungin nyo po yung katabing nyo kung ano yung pwede niyang maging suggestion sa'yo para matutunan mong i-appreciate yung bagay na yun sa sarili mo. Yun lang po. Maraming salamat po, mga kapamuso. Magandang gabi po.